nabili niyang kondo sa Taguig through pre-selling pa noon. 30 months niyang hinuhulugan ng unit, umuwi siya sa Pilipinas para ma-check ang kondo pero nalaman niyang kanselado na pala ang unit na binili. June 18, sinabi ko, magpa-follow up po ako. Yung representative po nila ang nagsabi na kansilado na po yung unit ko. So, saan ka nagkamali kung nakumpleto mo in 30 months? LOG lang daw po, sir. Doon ka nadali sa letter of guarantee. Yes, sir. You received her payment. After you received that payment in October 2020, we requested advice our client to secure a letter of guarantee. Oh, yun naman pala. Sinabi niyo lang pala, letter of guarantee. Sir, wala po silang sinabi sa akin. Through mail lang daw po. Through mail, nakatanggap ka ba? Wala po ako natanggap. Sabi nila paperless daw kasi by pandemic. Po, nakapagpadala po kayo ng kailangan kong bayaran ng 3 months yung payment ko. Sinetel ko naman. Bakit hindi po kayo nagpadala sa akin na kailangan ko po ng LOG? Ang dali naman po gawan ng paraan yun eh. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag nyo para matugunan ang reklamo ko po sa Pilimbes. Kumuha po ako ng condo unit 2018, January 4, at binayaran ko po ito ng 30 months sa 30 months na tuloy-tuloy. Ngayon po, nung umuwi po ako ng Pilipinas, nung ko po lang nalaman na na-cancel po ang unit ko. Tinanong ko po sa Pilimbes, bakit po na-cancel ang unit ko. Sinagot naman po ako ng staff nila na kulang daw po ako ng LOG. Pero po, nung huling bayad po sa akin, bakit hindi niyo po dineclare sa akin o sinabihan na kailangan ko ng LOG sa kadahilanan daw po na pandemic. Ngayon po, humihingi po ako ng kabuuang refund nang binayad ko ng higit 700,000 sa kanila. Subalit, kung hihingin ko ng refund, kalahati lang po ang maibibigay nila sa akin, which is 300,000, higit lang po ang maibabalik sa akin ng Pilimbes. Gusto kong mangyari, maibigay ng Pilimbes, yung refund na hiningi ko, yun lamang po, Sir Ben. Maraming salamat po. Ika'y OFW mula Japan. Opo, doon na po ako naka-resident sa Japan. At naisipan mo bumili ng kondo sa Panglao Oasis sa Taguig to, ha? Opo, sir. Kala ko sa Bohol, eh. Hindi po, kasi yun po yung nila sa Taguig na Bohol ang term nila ng condominium po. Okay. Mukhang maayos tong kondo na to. Ilang square meter yan? Bali, 43 square meter 43 po. square meters. Itong January 2018, nabili niyang kondo sa Taguig through pre-selling pa noon. 30 months niyang hinuhulugan ng unit. June 22, 2023, umuwi siya sa Pilipinas para ma-check ang kondo pero nalaman niyang kanselado na pala ang unit na binili. May mga kulang daw na papeles si Iris kaya ito kinansila. Sinubukan niyang humingi ng refund pero ayon sa Philinvest hindi na raw ito makuha ng buo. Kalahati na raw ng 700,000 pesos ang maibalik sa kanya. Hindi siya pumayag na nagpadala ng letter pero hanggang sa ngayon wala pa rin daw siyang natatanggap na refund. Ano ba nangyari dito? May na-delay ka ba ng bayad sa mga 30 months? Meron po, sir. Yung kasi by pandemic po, bali po, kung nag-stick lang po sila sa turnover ng 2019, wala naman pong problema. Kaso nga lang po, by pandemic po kasi, naunawaan ko naman yung delay nila po. Di bali, 2020, every year po akong uuwi. Kaso lang po, naabutan po ako ng pandemic. Hindi po ako makauwi po dito. Okay. Pero nagpadala po sila ng letter sa akin ng September 21 sa Japan. Na-receive ko po na kailangan ko daw po i-settle yung 3 months ko. Okay. Para hindi nila i-cancela yung unit po. Okay. Pero inano ko po yun, inayos ko po yun through... Nabayaran mo? Opo, sir, with penalty. With penalty. At tinanong ko po sa kanila, sa head collection ng Pilimbes, sabi ko po sa kanila, ma'am, ano po ba ang kailangan? Sabi po nila sa akin, ma'am, okay na po ma'am yan, hintayin nyo na lang po yung turnover. Okay. Tapos yung representative ko na si Christian Turalba at yung dating broker na si Mariel Iridonia, kasama po doon na pumunta sa Pilimbes. Tinanong rin po nila, sabi nila sa amin, okay lang po, waiting po.
relax po ako kasi nabayaran ko po yung 30 months po. Kampante, in other words, kampante ka na. Kaya yung 3 months na delay mo, binayaran mo naman. Kaya medyo kampante ka na. Opo, Ganon. sir. Tapos wala naman po silang sinabi sa amin na kailangan po namin ng LOG. Ang pagkaalam Ano po, yung L? letter of guarantee po daw, sir. Letter of guarantee. Ang pagkaalam ko, sir, habang wala pa po yung unit, hindi po makakakuha po ng letter of guarantee. Galing po sa kanila po kasi yung letter. Sa letter of guarantee, kinakailangan para inspection ng unit na yun. Opo, sir. Ng bangkong kukunan mo ng loan. Opo, sir. Ganun po. Okay, so alam ba ng PhilInvest yun? Nasabi mo sa kanila, kinakailangan, hanggat walang yung letter of guarantee na yan, hindi ka makakuha ng loan. Baka naman nag-offer sila ng in-house financing, hindi kaya? Sir, wala po silang in-advise sa akin. Okay. Nung pag-uwi ko lang po ng Kailan? Nitong June 18, tapos pumunta po ako sa kanila ng June 23, at sinabi ko, magpa-follow up po ako. Yung representative po nila na si Rebecca Sibireno, ang nagsabi na, kansilado na po yung unit po. Ikaw ba ni-notify na na-cancel? Wala po silang Wala ba notified. silang letter na sinasabi? Sir, sabi nila, by pandemic, paperless po daw sila. Well, kabilang panig naman, pakikinggan natin. Nakikinig tayo, hindi tayo nagpapaniwala hanggat hindi natin nakakuha yung panig ng kabila. Si Franz de la Puente, siya ay PR Communication Manager ng PhilInvest. Narinig niyo ba ang reklamo ho ng lumapit po sa amin? Si Iris Arce, hinggil dun sa kanyang kondo raw ata na na-cancel. Ano ba doon? Na masedalo ba siya or something like that na kung kaya't na-cancel ninyo or anything? Or is there something na may hinihingi kayo na hindi na ibigay? For records indicate po na nagkaroon po ng lag po sa payments, no? Yung mga payments po na hindi po natupad. Ano Base yung po sa mga records. Alright, sige. Nagkaroon siya ng gap of payment. Inaamin niya, pero nabayaran niya daw lahat yun. Yung 3 months na yun during pandemic. We disagree po, sir, no? sir. The payment po was made po last May. May 2020 po ang nag-pass through po yung account. May 2020, sandali, France. But May 2020 is in the thick of pandemic yan. Walang, kumbaga, May 20, March 15 or March 20 that time, 2020, dineklara na yung lockdown. So, May, April, June, July, I remember halos nagsasarahan lahat. Walang pagkikilos. And you know for a fact, yung Bayanihan Akaswan, na medyo relax muna tayo sa mga bangko. Alam namin yan dahil during those times, we were also in a situation na nahihirapan kami. Kung sinasabi nyo, past June, May 2020, can you examine the record ulit? Kasi you cannot do that in the thick of pandemic. Tsaka mayroong Bayanihan Hilas 1, wala pang mga vaccine doon. I don't understand. You're so strict on this sa past due na to. Ikaw ba'y nakatanggap ng mga sulat sa kanila? Wala po, sir. Meron po ako yung cancellation ng September 21, 2020 at tumawag po ako kay Ermelita kung ano po. Inayos ko po yun. Na-settle po ng October 19, 2020 with penalty. With penalty, okay. Nabayaran ko yun. Then, sir, sabi po nung umuwi lang ako ng June, sabi sa akin ni Rebecca Sibirino, at that time daw po, cancellation daw yung unit, hindi daw nila ni-revive. Pero tinanggap nila yung payment ko po, sir. And then after noon, kinancel nila. And then December 2020, inopen po nila sa ibang client na without approval. Willing naman po namin kunin yung unit. And then, sir, kung alam nyo po, inano ko po sa PMB na tawagan po kayo kasi nga, sabi nyo rin po sa akin, kami maghahanap ng bangko, pero hindi po kayo nakikipag-connect sa PMB. Hindi ko po alam kung saan po ako nagkamali. Kaya po ako, tapos sir, sabi nila sa akin na 3 years po ako naghintay, nasira yung phone ko, nagbabounce lang po yung email ko sa kanila. Sabi nila paperless daw kasi by pandemic. Nakapagpadala po kayo ng kailangan kong bayaran ng 3 months yung payment ko. Sinettle ko naman. Bakit hindi po kayo nagpadala sa akin na kailangan ko po ng LOG? Ang dali naman pong gawan ng paraan yun eh. Meron naman po akong mga source na pwede kong utusan. Kahit pandemic, ginawa ko po yun, sir. Narinig niyo, Franz, kung ano yung sinasabi ngayon itong kliyente ninyo? I heard po, narinig po. Okay, so anong reaction niyo doon? Ang inabot po sa akin na concern po is she's seeking a full refund po, no? Okay, gusto ng refund. Okay. Opo, sir. Kinukuha niya na ata ang refund niya, Franz. Kinukuha niya ang refund niya. Pero tinanggap, ganito lang, my understanding, just, kasi lumapit siya sa amin.
We're here to solve the problem, not to add any more to the problem. Okay, solution tayo rito, Franz. Ha? I understand, with due respect sa PhilInvest. Alam ko naman na ibang level yung inyong developer. Yung sa akin lang dito, gusto ko lang maintindihan na masedalo ba to? Or ano bang nangyari dito? Kung may past due ba siya? Pero sinabi niya, may tinanggap naman daw pagkatapos naging kampante raw ata siya kasi nagbigay ng assurance yung inyong mga tao yan na okay na, antayin na lang. So ngayon, nagulat na lang daw siya, kinansila. Based po sa records po namin, ay mukhang na-communicate naman po namin yung request for letter of guarantee. Ngunit yung Franz, ganito na lang, ano? Item. Franz, do you have all those letters that you were sending to her na hindi siya nag-respond? Kasi sa atin dito, ano, the due process dito, ano? May time for redemption din kayo ibibigay sa kanya. Tanong, were there enough time na dinidisregard niya yung mga reminders or notices ninyo? Can you prove that? I want to help you, Franz. I want to help yung PhilInvest, ano? But parang sa akin dito, Franz, I think you have to be on top of the situations dito. Maybe you're looking at yung mga nandyan, maybe you need to investigate any further. But sa kanya lang naman, makukuha niya yung full refund din niya kasi kita niya, binayad niya naman. Kung in-offer niyo na sa iba, tapos pinagkakitaan ninyo na kalahati lang, may kunting problema tayo rito, Franz. Kasi nabenta niyo naman pala sa iba, hindi niya na kini-question. Franz, hindi niya na kini-question kung kuning, basta't nabenta niyo sa iba, pero hindi niyo naman pwedeng i-foreclose to. Kasi nagbayad naman daw siya. Can you look at it at your screen right now if you're looking at the records? So we have a complete log of the records. I do not have that quantity right now, but will be more than you have the complete log of the records. Is that on can you look at all those notices sent? Kasi pwede namang i-manipulate yung sa soft copy. Where's the hard copy na pinadala ninyo? Or through email man lang? Kasi what this person is saying, gusto lang namin siguro dito, hindi namin pinahihiya ang PhilInvest. We're only trying to say, kung ito ho'y nabayaran niya, pati yung mga past due niya with interest, tinanggap ninyo, tapos binenta niyo sa iba, somewhere along the way, nakuha na. Parang siguro naman dito, double jeopardy yung nangyari sa kanya. Nagbayad siya para maging current siya. Kaya lang, nagkaroon ng problema pagdating doon sa mga bangko. Hindi naman daw ata kayo nagre-respond, tama? Hindi po sir sila nag-response, sabi sa akin sa PNB po. Sa PNB na mismo ang bangko niya. So, may kunting... 2019 pa po yun, sir. 2019 pa? Opo, sir. Bali po, yung 2020, yung ano mo, na 3 buwan ka raw na hindi nakabayad. Advance kasi po ako Hindi. Simula nung May, nabayaran mo. Opo, sir. May, June, July. Opo. August, September, October. Meron ka ba bang past due that time? Oh, meron po, sir. Nandito. So kompleto ka na? Kompleto po, sir. Lahat po na. Hindi, uulitin ko. Maaring meron kang past due doon lang si binayaran mo, pero tumuloy ka ulit ng mga sinasabing series of past due. Wala po kasi silang sinabi. Hindi. Ay, tumuloy po ako, sir. Tumuloy hanggang... Tuloy. Ay, hindi po, sir. Hanggang okay. 30 months lang po. Hanggang? 30 months lang po kasi yung... 30 months lang. Can you show me the 30 months payment mo that tinanggap ng PhilInvest ang bayad mo? Meron po, sir. If you can show me the 30-month payments na tinanggap ng PhilInvest ang binayad mo sa kanila. Yes, sir. And so, saan ka nagkamali? Ano daw ang sinasabi na kung nakumpleto mo in 30 months? LOG lang daw po. Sa letter of guarantee. Opo, sir. Doon ka nadali sa letter of guarantee. Yes, sir. So, anong ginawa mo nung sinabi sa'yo kulang ka ng letter of guarantee sa bangko? Siyempre, sir, na-shock po ako. Okay, and yeah, I know, na-shock ka. So, June, July, August, September, October, November, 6 months na. Anong ginawa mo? Sir, bumalik po ako doon. Umano po ako ng legal advice sa attorney. Kung ano po yung kung ano po gusto dapat mo gawin. ba bang bayaran yon parang letter of guarantee o back out ka na nung sinasabi nila letter of guarantee? Sir, hindi na daw po pwedeng i-revive po yun. Okay. Oh, Franz, nandiyan ka pa ba? Hello, Franz. Hello. Yes, Franz, yes, are you sir. listening, Franz? Loud and clear. All right. You know, we can't communicate here kung hindi ka nakikinig sa amin. Ano sa palagay mo rito? Parang ang lumalabas pala, kompleto siya. I've been asking her a question and she's willing to show na tapos siya roon sa sinasabing 30 months payment na yon. The question, yung letter of guarantee. Gaano kahalaga yung letter of guarantee that will cause your client to just simply, parang mawala sa kanya yun or either magre-refund kayo at ang refund ninyo 50% lang ng 700,000. Na-explain nyo ba sa kanya? We confirm po that on October 2020, we received her payment
of 74,000. You confirm that. After you received that payment in October 2020, we requested, advised our client, si Ms. Iris, to secure a letter of guarantee To in order 2020. to reactivate the account. Yes, that's correct, 2020. sir. So, did you give her any timeline na until such time, within the next 6 months, you got to be able to produce letter of guarantee or else mapipilitan kayong ibigay sa iba? Did you say that? Yes, we did, sir. Oh, yun naman pala. Sinabi niyo lang pala, letter of guarantee. Sir, wala po silang sinabi sa akin. Through mail lang daw po. Nasira po yung... Through mail, nakatanggap ka ba? Wala po akong wala po akong natanggap. Kasi kung may natanggap po ko, ipoproduce ko po yun, sir. Kasi natanggap ko yung okay, letter. matagal na kasi. Alam mo, Iris, October 2020 pa na yung payment mo, in-advise ka na to acquire letter of guarantee noong October 2020 pa. Yes. So, 2021, 2022, magti-2023 na tayo. Yung may letter po ako natanggap. Kung i-declare po nila na kailangan ng LOG po doon sa letter. Yun na nga, letter of guarantee. Sir, wala po. Pwede kong ipakita sa inyo, sir, yung proof. Okay, sige na. Okay, so nakakuha ka ba ng letter of guarantee? Wala po, sir, kasi hindi naman nila ibinigay sa akin eh. Di ba, through pandemic po kasi, sir, hindi ako makauwi. Wala naman po silang in-advise sa akin. Okay, sige. Eh. Franz, kausapin mo nga to para mag-usap na kayo. Para tuloy ako naging ninyo dito, PR ninyo eh. Para naman ako marketing ninyo. Wala naman akong kinalaman sa PhilInvest eh. I'm doing this as a public service. I'm not part of you. Can you help? Sir. Absolutely, sir. Ms. Iris, good morning po. Magandang umaga po, Ms. Iris. Magandang umaga rin po, sir. Yes, opo. Ma'am, tulad po nung sinabi ko po nung sa simula po, natutuwa po kami na we are on track po to securing an additional 50% refund that you requested po. No? So, in addition to the 50% refund na nabigay na po namin sa inyo, we're working po toward a full refund as you requested. Now, bigyan niyo lang po kami ng konting panahon po para ma-secure kasi na-forward na po namin itong request sa management po namin. Alright. So we are working on a full refund po for you. Alright. Now, Franz, I understood. Parang nabigay niyo yung 50% refund sa kanya. That is correct, sir. Alright. So, 50%. The another 50%, you're working on it. That is correct, sir. Alright. Sige. I got it. I-expedite na po namin. Alright, sige. I got it now. Okay, so nakuha mo na pala yung 50% refund. Another 50%, tatrabahuin daw nila. Antayin na lang natin siguro, okay? Yung another 50%. Franz, now naging malinaw na, okay? Thank you so much for being patient to nasagutin to, para ako, kahit na ako, nahirapan eh. Alright, ganito na lang, pambihira ka namang, kala ko tuloy na kung wala ka pang nakatanggap. Sige, ganito na lang. You got your 50%, another 50% is coming, they're working on it. Sa susunod, kung kayo po'y mag-a-avail ng anumang condo sa anumang developer, pag sinabing sa pre-selling man yan, or during the time na nagbebenta sila, make sure that you get the loan amount na balance na sasagutin ng bangko. Pero kapag medyo natagal dyan, ang developer cannot wait for too long to wait for you, talagang ibig sabihin, no interest or whatever reason, mapipilitan na silang ipasa sa iba. Of course, i-refund nila yung mga perang naibayad. Yung nga lang, on tranches. Nagkakaliwanagan na tayo. Alright? Okay. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, may tatak. Tatak Bitag, ako si Ben Tulfo. Ito po ay tatak #ipabitag mo.